Diyos, point of view. Pumasok ako sa elevator para makaakyat sa 13th floor. Magkikita kasi kami ng nobyo ko na si Calix at first time kong magtungo sa condominium niya. Habang naghihintay umabot sa 13th floor, sinilip ko ang phone ko nang tumunog ito. Nakita ko ang message ng aking tiyahin sa GC. Diyosa! Bakit hindi mo pinasok sa loob ng bahay ang panty mo? Tinangay ng aso! Sobrang baho siguro ng beso mo para tangayin. Leche ka! Nasama pa yun sa akin. Napailing na lamang ako sa mensahe na aking nabasa at hindi na lamang pinansin. Kaso may dagdag pa siyang message. At huwag kang uuwi rito kung hindi ka magdadala ng ulam ha. Buwisit ka! Ikaw ang kumuha ng pera ko ano? Magpakita ka sa akin ha, tatahiin ko yung pechay mo. Nilagay ko na lang sa bag ko at bumuntong hininga. Hindi naman talaga ako uuwi ngayon kasi may sleepover kami ni Calix. Nag-shave pang ako kasi baka sakaling may mangyari sa amin at least ready na sa bakbakan. 2 months ko palang nobyo si Calix pero masasabi kong siya na talaga. Sobrang sweet niya sa akin at gentleman. Kahit 7 taon ng agwat, mapapa-age doesn't matter ka na lang talaga. Pagdating ko sa 13th floor, excited ako na lumabas sa elevator. Agad kong inamoy ang sarili ko bago tinawagan si Calix. Oh, nasan ka na? Bungad niya. I'm here, babe. Good. Come here, darling. Para akong nilagyan ng asin sa sobrang excited. Mabilis akong nagtungo sa unit at agad na kumatok. Pagbukas niya, agad ko siyang sinugod ng yakap kahit napaatras siya sa ginawa ko. Wait. Isarado muna natin ang pinto. Kumalis ako sa kanya at hinayaan siyang isara ang pinto bago humarap sa akin at pinasadahan niya ako ng tingin. Wow! Napalunok siya. You look amazing. Thank you. Ang ganda naman ng unit mo, Calix. Dito ka ba nakatira? Yes. Humakbang siya sa akin at hinapit ang aking bewang. At dito rin kita titirahin. Nakiliti ako nang halikan niya ang tenga ko. Pero bago yan, kakain na muna tayo ah. Nagluto ako para sa ating dalawa. Hinawakan niyang kamay ko at hinila sa dining area kung saan naroroon ang kanyang mga nilutong pagkain. Namangha ako. Wow! Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Oo naman, basta't para sa iyo, Diyosa. Ngumiti pa ako sa kanya ngunit nang makita ko ng malapitan ng mga inihanda niya, napawi ang ngiti ko. Ano yan? Turo ko sa sunog na ulam. Hotdog? Oo, nasunog eh. Pero huwag ka mag-alala. May iba pa naman akong niluto. Ito, tinola. Sabi mo, paborito mo yan, di ba? Nag-effort ako para sa'yo. Naupo na ako saka tiningnan siya. Thank you, Calix. I love you. Sa lahat ng naging boyfriend ko na hindi naman umabot ng 2 buwan, si Calix ang pinakamatino sa kanila at may stable job. Sa tagal kong paghahanap ng dawan, parang nakita ko na ito at ito na yata yun. Tinikman ko na ang niluto niya. Inuna kong hotdog kahit sunog para kahit papano gagaan naman ang loob niya. Kaso nang tinola ng tinikman ko, halos masuka ko. Grabe, papatayin yata ako na maaga. Nasobrahan sa alat. Magkakaroon pa yata ako ng sakit sa kidney nito eh. Ayos ka lang ba? Hindi ba masarap? Masarap naman. Bakit ganyan ang itsura mo? Kailangan bang ngumiti kahit masarap? Teka, tikman mo rin yung niluto mo, Calix. Kumuha ko ng sabaw at itinapat sa kanyang kutsara. Tikman mo ang masterpiece mo, Calix. Titikman na sana niya nang may kumatok sa pinto ng unit niya. Pareho kaming napatingin doon bago ko tiningnan si Calix. May bisita ka ba? Umiling siya. Wala naman, titingnan ko lang. Enjoy the food ah. Nang umalis si Calix para tingnan ng kumatok, dumiretso agad ako sa lababo para sumukat uminom din ng tubig. Mabuti na lang talaga't gwapo at mapera siya. Pwede naman siyang mag-hire ng cook kung kasal na kami. Basta't wag na lang siya magluluto ulit. Papaupo na sana ako pabalik sa aking upuan nang tarantang bumalik si Calix sa dining area at hinila ko. Halos mahulog ako mula sa pagkakaupo. Ano bang problema? Magtago ka, bilisan mo. Ha? Magtago ka, bilisan mo. Kinaladkad niya ako patungo sa kwarto niya. Kumunot ang aking noo. Litong-lito sa kanyang ginawa. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ako magtatago?
Napaigtad ako nang may humampas sa pinto ng unit niya. Calix! Papasukin mo ako! Namilog ang aking mga mata nang marinig ang boses ng isang babae na galit na galit. Sino yun? Please, magtago ka na! Sino nga kasi yun? Pagputol ko sa kanya kasi gusto kong malaman kung bakit ako magtatago. Asawa ko yun! Nalaglag ang aking panga. Asawa mo? May asawa ka na? Oo, kahit magtago ka na para hindi ka mahuli. Pero wala akong mapagtaguan. Lecheng buhay to, akala ko ito na pero ngayon ko lang nalaman na kabit ako. Pinagmumura ko na sa isipan ko si Calix. Umawak ka rito. Ibinigay niya sa akin ng isang kumot. Calix! Dumang ka sa bintana, itatali ko. What? Sige na, maldita ang asawa ko, kala mo ba? Mas maldita akong manduloko ka. Calix! Sigaw ng babae na halos sirain ang pinto ng unit niya. Wala akong magawa kung hindi ang umakyat sa bintana hawak ang kumot. Iba't ibang klase ng mura ang pumasok sa isip ko dahil sa sitwasyon na ito. Ako? Kabit? Ito na yata ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Ang maging kabit. Unti-unti akong bumaba mula sa bintana. Nanginginig ako kasi 13th floor to. At kapag nahulog ako rito, mamamatay akong kabit. Agad na sinara ni Calix ang bintana nang makalabas ako. Halos hindi ako makahinga dahil sa takot. Narinig ko pang sigaw ng asawa niya na mukhang nakapasok na sa unit. Bakit ayaw mo akong pagbuksan, ha? May tinatago ka ba? Wala. Bakit ang tagal? Pinapainit mong ulo ko, Calix. May anak na naghihintay sa'yo tapos dito ka tumatambay? Na hindi ka nga nagbibigay ng panggatas? Nanlumo ako sa narinig. Diyos ko po, patawarin mo ako, Lord. Hindi ko alam. Binilisan ko ang pagbaba dahil may nakita akong balcony. Kahit doon na lang ako, basta hindi lang ako mahulog. Kaso, itatapat ko na sana ang paa ko sa railings. Isang hindi kaaya-ayang sitwasyon ang aking nakita mula sa glass window. Isang lalaking may magandang katawan ang nakaupo sa kanyang kama, habang hawak-hawak ang kanyang talong. Diyos mio, nagsasarili pa sa harapan ng bintana. Sir? Pikit na pikit ang lalaki. Hindi niya namalayan na may audience na siya. Pero kailangan ko talaga ng tulong niya ngayon. Mauhulog ako. Mamamatay akong kabit. Hindi ako papayag. Kuya! Nilakasan ko ang boses ko. Kuya, tulong! Naidilat niya ang kanyang mga mata. Noong una, ang kanyang mga mata'y matamlay. Ngunit nang makita ko, namilog ang kanyang mga mata at agad tinakpan ang sarili ng kumot. Sino ka ba? Tulungan mo muna ako! Please! Nagtatago ako! Napakurap-kurap siya bago siya lumabas at lumapit sa akin. Kita kong pamumula ng kanyang mukha pero hindi ko na yun pinansin. Nasaan ang kabit mong gago ka, ha? Parehas kaming nagulat sa sumigaw. Bilisan mo, please! Humawak na siya sa paanan ko para sana kunin ako. Kaso lumikot ang tela sa ibabaw ko. At bago pa ako makita ng asawa ni Calix, tumalon na ako sa katawan ng lalaki. Kaya't napahiga siya sa sahig at ako naman nakapatong sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang nakaramdam ako na parang may tumubo sa hita ko. Sorry! Agad akong umalis at nang tingnan ko ito, gusto nang lumabas ng daragon na nakatago sa kanyang pantalon. Sorry talaga. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi ko naman siya matingnan nang ipinasok niya ako sa unit niya. Akong nahiya sa nakita ko. Normal lang naman kasing magsarili lalo na't nasa unit niya naman siya. At isa pa gabi na rin, kaya't hindi niya siguro inaasahan na may tao. At you saw. Agad akong nag-angat ng tingin sa kanya. Pulang-pula na ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Wala akong pagsasabihan, promise. Salamat sa tulong mo, Kahit sobrang guilty ko, hindi na rin mawala sa isip kong nakita ko. Kahit malandi ako, first time ko pang makakita ng real life dragon. Grabing dragon naman yun. Ibang klaseng sukat, hindi pang ordinaryo. Bakit ka ba kasi nandun? Hindi ako nakasagot agad. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado doon? Paano kung walang balcony? Di patay. Napangiwi ako. Bakit ka nga kasi nandun? Nandito ako para sa boyfriend ko. Pero pinalabas niya ako sa bintana kasi may asawa pala siya.
Doon na tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko matanggap na kabit pala ako. Gusto ko lang namang magmahal eh. Mali pa. Dagdag ko pa. Nataranta tuloy ang lalaki at nag-alok pa ng tubig. Wala ka bang beer? Napakurap-kurap siya. I have, but... Wala nang bat-bat. Bigyan mo ko. Maglalasing ako para makalimutan ko ang kalik sa iyo. At para makalimutan ko rin ang nakita ko kanina. Sa huli, pinagbigyan ako ng lalaki. Binigyan niya ako ng beer at hinayaan akong magluksa sa ginawa ni Calix sa akin. Mga lalaki talaga. Nasabi ko na lang nang naparami na ang aking nainom. Hindi ako sinabayan ng lalaki. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Sa lubong ang kilay. Bakit ba ayaw mo kong sabayan? Nagalit ka ba kasi nabitin ka sa... Stop! Pigil niya sa akin. Just shut up kung ayaw mong paalisin kita. Sungit! Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin pagkatapos. Basta't pagising ko, nasa kama na ako at amoy na amoy kong ula mula rito. Agad akong bumangon at humawak sa aking ulo. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata at napatingin sa paligid. Nandito ako sa kama ng lalaking ito. Nataranta ako't agad diningnan ng sarili. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang suot ko pa rin ang damit ko kagabi. Gising ka na pala. Napatingin ako sa pinto. Naroroon ang lalaking naka-apron at may hawak pang sandok. Kumain ka na at umuwi na. Mukhang magaling magluto ang lalaki. Pagdating ko sa lamesa, nakaplastada na ron ang mga niluto niya. Wow! Hindi ko napigilan. Kumain ka na at umuwi ka na. Natawa ko. Atat ka naman yata masyadong palayasin ako. Umupo na ako. Mukhang masarap nga itong luto niya tapos gwapo pa siya. Bonus na malaki pa yung tinatago niya. Napakaswerte naman ng girlfriend. Ang sarap mo namang magluto. Ani ko pagkatapos. Hindi niya ako pinansin. Niligpit niya ang pinagkainan ko at nilagay sa lababo. Salamat pala. At sana magka-girlfriend ka na para hindi ka na nagsasa. Just go already. Pagputol niya sa akin, hindi ako tinitingnan. Bumuntong hininga ako, saka umalis na. Pag uwi ko sa amin, napasigaw ako nang tapunan ako ni Tia Maurencia ng mga kaldero na halos matamaan ako. Umuwi ka pa talaga ditong burikat ka? Sigaw niya, galit na galit. Saan ba ako uuwi, Tia? Dito lang naman ang bahay ko. Isaoli mo yung ninakaw mo sa alkansya ko. Kababaeng tao mo, magnanakaw ka? Hindi ko naman nga ninakaw yung aray. Napasigaw ako nang tamaan ako ng sandok na ibinato niya. Kalat na kalat tuloy sa labas sa mga gamit niya sa kusina dahil sa ginawa niya. Anong hindi ninakaw, ha? Hindi naman ho kasi talaga dahil naghabilin ako ng sulat sa alkansya mo. Hindi mo ba nabasa? Anong babasahin ko, ha? Gaga kang talaga. Tawang-tawa ko ng pati uling, ibinato na niya. Sorry na nga, Tiye. Ibabalik ko talaga yun. Nang mapagod na siya, tiningnan niya ako. Dahil sa ginawa mo, susundin mo ang mga gusto ko. Kinabahan ako. Ibabayaran ko nga. Hindi na ako tatanggap ng bayad, Diyosa. Para mabayaran mo ang ninakaw mo, sasama ka sa blind date. Matanda ka na, Diyosa. Sasaya ko kapag mag-asawa ka na. At bigyan mo ako ng bata nang magkasilbi naman yung matres mo. Tia, ayoko nga sa blind date. Gusto mo palayasin na kita rito, ha? Pero wisyo kang talaga no? May mapupuntahan ka ba kapag gagawin ko yon? Pagbigyan mo na ako, ayokong tatanda kang walanding dalaga. Wala na akong magawa kung hindi ang pumayag sa gusto niya. Kahit ganito ugali ng tiyahin ko, mahal ko yan siya. Yun ay dahil siyang tumayong ina sa akin. Kahit parang aramalit yung bibig niyan, inalagaan niya naman ako at pinaaral pa. Kahit hindi naman ako galing sa tiyan niya. Mula nang mawala yung mga magulang ko dahil sa car accident, siya na lang ang pamilya ko. Kaya tiniis ko minsan ang pagkamaldita ng tiyahin ko. Kasi ayoko rin naman siyang iwan. Hi, Alfonso. Eto nga palang pamangkin ko, si Diyosa. Pakilala ni Tia Maurencia nang makipagkita kami sa isang senior citizen na lalaki.
Tinapakan ko ang paa ni tiyahin sa ilalim ng mesa kaya't napatingin siya sa akin. Nilakihan ko siya ng mata. Nginitian niya lang ako at ibinalikan tingin sa matanda na malaki ang ngisi sa labi. Ang ganda naman ng pamangkin mo, Maurencia. Naglahad siya ng kamay sa akin. Alfonso! Tinanggap kong kanyang kamay na labag sa kalooban ko. At nang tingnan niya ako, kita ko ang pagnanasa. Diyos mio, tatayuan pa ba to? Iiwan ko na muna kayo, ha? Huwag kang mag-alala, Alfonso. Si Diyos ang bahala sa iyo. Napasinghap ako sa sinabi ni Tia at agad siyang hinawakan sa suot niyang tela. Tia! Umiling ako. Dito ka lang. Plastic siyang ngumiti. Pinipigilang mainis sa akin. May pupuntahan lang ako, iha. Sasama ko sa'yo, Tia. Ay hindi. Dito ka lang, Diyosa. Mag-uusap tayo, hindi ba? Nabitawan ko si Tia at nakaalis siya dahil sa sinabi ni Alfonso. Wala akong magawa kung hindi harapin ng matanda. Ano bang hanap mo, Alfonso? Sinubukan kong kausapin siya ng maayos kahit gusto ko nang umalis. Ang gusto ko ang katulad mo, Diyosa. Kapag naging asawa kita ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hinaplos niyang kamay ko kaya't napangiwi ako. Kaganda ang buhay mo, iha. Gusto ko rin ng magandang buhay, Alfonso. Pero alam mo, mas bagay kayo ni Tia Maurencia. Ikaw ang gusto ko. At matanda na si Maurencia. Ikaw dalaga pa't maganda. Oh, diba? Diyos ko, nagsalita ang hindi matanda Pasensya na pero may boyfriend na ako Napawi ang kanyang ngiti. Ha? Ang sabi ni Maurencia wala ka pa daw boyfriend. Hindi niya kasi alam. Palusot ko. Sa katunayan, nandito siya Saglit lang pupuntahan ko lang siya. Hinablot kong kamay ko at mabilis na tumayo. O sige po. Sandali lang, Diyosa! Hindi ko na siya hinintay pa at mabilis na umalis. Bahala na kung magalit ang dragon kong tiyahin. Basta't hindi ako papato sa matandang yon. Diyosa! Binilisan ko na ang lakad ko at napansin ito ng staff ng restaurant. Iha, hintayin mo naman ang lolo mo. Namula ako sa kahihiyan. Hindi ko ho siya lolo Dumiretso ako sa hallway patungong CR. Sa pagmamadali ko, bumangga ako sa isang katawan. Diyosa! Namilog ang mata ko. Talagang sinundan pa niya ako hanggang rito. Inangat kong tingin ko sa taong nabangga ko at namilog ang mata ko nang makilala ko ito. Ikaw? What are you doing here? Agad niyang tanong. Niyakap ko siyang bigla. Gulat na gulat siya. Magpanggap kang boyfriend ko. Ha? Magpanggap ka kung hindi ipagkakalat ko nakita ko nung nakaraan. Hindi siya nakapagsalita. Diyosa! Agad kong hinarap si Alfonso. Alfonso, sinundan mo pa pala ako? Kita ko ang pagtingin niya sa kamay kong nakayakap sa estrangherong ito. Siya ba ang boyfriend mo? Oo siyang boyfriend ko kahit hindi na po ako pwede. Pasensya na, Alfonso. Kita ko ang pagkadismaya niya. Dumating din si Tia at namilog ang mata niya nang makitang may kayakap ako. Diyosa, anong ibig sabihin? Sinungaling ka, Maurencia. May boyfriend na pala yung pamangkin mo Sinasayang mong oras ko. Alfonso, teka naman. Wala nang nagawa si Tia nang umalis ang matanda. Nakahinga ko ng maluwag, ngunit hindi ako nakatakas sa sama ng tingin ni Tia. Humigpit tuloy ang yakap ko sa estranghero. Saka lang ako kumalas sa yakap nang umalis si Tia para siguro habulin yung matandang yon. Sorry. Napailing siya sa akin at aalis na sana nang hawakan ko siya sa kamay. Teka lang! What? Gusto ko sanang itreat ka ng pagkain since tinulungan mo ako. Ayoko, nandito ang pamilya ko. Nabitawan ko siya. Ganun ba? O sige, sa susunod na lang. Ano palang pangalan mo? Pwede mo ba akong bigyan ng number mo para mailibre na kita sa susunod? No, I won't give. Drake! Sabay kaming napalingon sa babae na papatungo sa amin. Kita ko ang ngiti sa kanyang muka. Nagtataka na ako kung bakit ka natagalan. May kasama ka pala.
Is she your girlfriend? Ako na ang nagsalita. Naku, Yes, she is my girlfriend, Mama. Inakbayan pa niya ako. Gulat ko siyang tiningnan. Seryoso siyang nakatingin sa nanay niya. Oh, that's new. I thought hindi ka pa nakaka-move on kay Erica. Why don't you join us, Iha? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nablangko akong bigla. Masyado akong nagulat sa lalaking to. Yeah, we will join you, Mama. May pag-uusapan lang kami saglit ng girlfriend ko. Okay, bumalik kayo ha. We will wait. Nang umalis ang kanyang ina, inalis niya ang pagkakaakbay sa akin at napasapo sa kanyang noo. Napaatras ako. Aalis na ako. No, you will join me for dinner. Hindi na ako nakapalag dahil nagamit ko naman siya kanina. Sumama ako sa kanya. Nakahawak ako sa kanyang braso habang papatungo sa VIP section ng restaurant na ito, kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Pagpasok namin, lahat sila'y napatingin sa amin. Sa isang mahabang lamesa, marami ang nasa kanilang upuan. Napatayo ang nanay niya nang makita kami. Drake! Lumapit siya sa amin bago hinarap ang kanyang kapamilya. Guys, Drake is with his new girlfriend. Kita ko ang gulat sa kanilang mga mata. May ilan pang napatingin sa isang babaeng nasa dulo. Maganda siyang babae at naiibang itsura niya sa mga nandito. Mukhang hindi siya kapamilya. Kapuso ba siya ng lalaking to? O kapatid sa ibang nanay? Ay, aba, network yarn. Wow, I didn't know you have a girlfriend, kuya. Salita agad ng isa sa mga nakarecover ng una. Saan naman siya uupo, mama? Sakto lang ang upuan sa atin dito. Hindi naman kasi nagsabi si kuya na may girlfriend na pala siya. Biglang umusog ang upuan ng tumayong magandang babae. Aalis na lang po ako, tita. Total, this is a family gathering. No, hindi ka aalis. Ani ng isang babae na ngayon ay masama ng tingin sa akin. Aba, ang maldita hindi naman pantay ang bangs. Ayos lang po, ani ko. Kakandong na lang po ako sa boyfriend ko. Naibuga ng isang babae ang kanyang iniinom na juice at may nabilaukan pa. Gusto kong matawa sa mga reaksyon nila. Tingin ko ang babaeng balak sanang i-give up ang kanyang upuan ay may something kay Drake. Mag-ex ba sila? Ba't siya nandito? Baka kaibigan niya itong babaeng hindi pantay ang bangs na maldita. Don't do that, iha. Kukuha kami ng panibagong upuan. Wika ng ina ni Drake at nagpa-request sa staff. Nginitian ko lang silang lahat bilang pambawi na rin. Ngayong araw lang naman to at pagkatapos nito hindi na ito mangyayari. Bahala na kung magiging Armalite na naman ang bibig ni Tia. Hindi ako papayag na ibubugaw niya ako sa matanda. Kaya bago-bago pa ako naging kabe tapos sa matanda na naman. Bay nagbumuka na akong gold digger niyan ha? Kailan naging kayo ng anak ko? Tanong ng ina ni Drake nang makaupo na ako. Tahimik ang mga kapamilya niya habang tinatanong ako. Halos hindi ko nga makain ng pagkain dahil sa kaba. 1 month na po. What? Nag-react si girl na hindi pantay ang bangs. Nag-cheat ka kay Erica, kuya? Hindi pa 1 month mula nang maghiwalay sila. What is this girl saying? Advance lang naman. Ani ko sa kanya. Nanligaw siya sa akin ng 1 linggo. Sinagot ko siya noong nakaraang araw. Kita ko ang gigil niya. Huwag ka mag-alala, hindi ko type yung kuya mo, okay? Are you serious with each other? Tanong pa ng ina niya. Yes, mama. Malamig na sagot ni Drake. Very serious. Matapos ang pagkain, nagpaalam muna ako na magsi-CR muna. Hindi ko kasi carry ang sosyal na kaganapan sa pamilya ng Drake na yun, kaya't kailangan kong huminga. Tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko, nakita ko ang numero ni Tia. Speaking of the devil, huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Tia, umuwi ka rito! Nailayo kong phone ko sa tenga ko dahil sa sigaw niya sa kabilang linya. Tia, umuwi ka, tuwag mo kong ginagalit! At ibinaba niya na ang tawag. Huminga ako ng malalim at saka lumabas na ng CR.
Naglalakad na ako pabalik sa VIP section nang makarinig ako ng nag-uusap hindi malayo sa silid na yon. Naisipan kong tumigil at magtago para marinig yon. Drake, girlfriend mo ba talaga yon? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Hindi ko narinig na nagsalita si Drake. Bakit kaya sila naghiwalay? Drake, I know I made a mistake but I still love you. I really do. Masakit sa akin na may ipinakilala kang babae sa pamilya mo. Ang tagal na natin, Drake. I'm sorry. Please, let's get back together. Napairap ako sa narinig. Mukhang magkakabalikan din naman sila. Umatras na lamang ako saka umalis na sa restaurant para harapin ang galit ng baliw kong tiyahin. Iyan! Kuskusin mo ang maitim na kalderong yan! Singhal ni Tia sa akin habang tinatambakan niya ako ng napakaraming kaldero na ginamit niya sa kanyang karinderya. Nanlumo ako sa katiningnan siya. Tia naman, ang dami naman ito. Ginusto mo yan! May ginto na sana, pumikit ka pa? Sa tingin mo, bibigyan ka ng magandang buhay ng lalaking kayakap mo nung nakaraang araw? Hayan! Maghugas ka riyan! At iniwan ako ni Tia sa labas kung saan nandito ang gripo namin. Ilang araw nang nakalipas mula na mangyari yon. Hindi makamove on si Tia sa ginawa ko at itong parusa niya sa akin. Ewan ko ba sa tiyahin kong ito? Ramdam ko naman na mahalaga ako sa kanya pero minsan, kung ano na lang pumapasok sa kokote. Palagi pang galit na para bang pasa ng mundo. Ganito siguro kapag walang dilig. Tumanda na lang mag-isa kahit napakabiter sa buhay. Nakalimutan ko na ang Calix na yon. Mula nang malaman ko nakabit ako, pinutol ko ng kontak ko sa kanya. Hindi na kami kailanman nag-uusap. Okay na rin yun para makaramdam din ako ng peace of mind. Kuskus ako ng kuskus sa katawan at puwet ng kaldero. Pawis na nga ako kasi ang tagal mawala. Sobrang dugyot ko na nga dahil ang itim ay napupunta na sa mukha ko. Diyosa! Naibagsak ko ang balikat ko nang marinig ko na naman ang tawag ni Tia. Diyosa! Bakit? Pasigaw kong sabi at inis na nag-angat ng tingin kasi buwisit na talaga ako sa ginagawa ko. Pero ang inis ko, napalitan ng matinding hiya nang makita ko kung sinong kasama ni Tia. Nakatingin siya sa akin at sa mga kalderong nakapalibot sa akin. Sobrang gulo pa ng buhok ko at nakapambahay lang ng damit. Pero teka, paano siya nakarating dito? Paano niya nalaman yung bahay namin? At saka bakit siya nandito? Andito ang boyfriend mo. Napakurap-kurap ako. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinahong tanong niya sa akin. Hindi pa ako nakaka-recover sa biglaan niyang pagsulpot kaya't nautal pa ako. Tungkol saan? Diyosa, maligo ka nga muna. Nakakahiya sa bisita mo. Amoy na amoy namin dito. Leche talaga tong si Tia, oh. Ano palang pag-uusapan natin? Tanong ko matapos kong maligo at magbihis. Hindi ko maiwasang kabahan dahil ngayon ko lang siya naharap ng maayos. Nung una kasi, naglasing ako. Ang ikalawa naman, nagpapanggap kami. Dumaan pa si Tia at tinaasan ako ng kilay bago tuluyang lumabas ng bahay para bigyan kami ng privacy. Kailangan kita. Kumunot ang noo ko. Ha? I will hire you. Magpanggap ka na girlfriend ko. Umangat ang kilay ko sa sinabi niya. Hindi pa ba kayo nagkakabalikan ng ex mo? Umawang ang kanyang labi. How did you know that she's my ex? Wala, pakiramdam ko lang. Hinahanap ka ni mama ng dinner eh. Bigla kang nawala. Pinauwi ako ng tiyahin ko eh. Kasi totoo naman. At saka, hindi kita matutulungan sa gusto mo. Malilintikan ako sa tiyahin ko eh. Nakita mo naman siguro na binubugaw niya ako sa matatanda, di ba? Gusto nun instant reach ako, kaya pasensya na. Hindi ko... How about 500,000 pesos? Just be my girlfriend for 6 months. Okay na ba yun? Napasinghap ako. Ha? Seryoso ka ba? Napatingin ako sa pintuan kasi baka marinig ni Tia. Lalaki pa naman ang tenga nun kapag nakarinig ng pera. Nagiging elepante tenga nun. Seryoso ako. Gusto kong magpanggap ka dahil nasimulan na natin. After 6 months, tapos na. Sasabihin ko na lang na naghiwalay na tayo. Bakit nga pala? Huminga siya ng malalim. I just want Erica to stop chasing me and to finally move on. Ayoko nang humabol pa siya sa akin.
Pwede mo namang sabihing stop, look and listen eh. Ikaw talaga. Tatanggapin mo bang alok ko? Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Malaki ng 500,000. First time kong magkakaroon ng ganyang kalaking pera kung tatanggapin kong alok ng lalaking to. At isa pa, sasaya si Tia Maurensya at hindi na niya ako kailangan pang ibugaw. Pero hindi naman ako artista. Baka ako pang mapahamak. Mas gusto ko ng peace kesa sa pera. Kaya, Drake, hindi ko... Diyosa! Asan ang bayad mo, ha? Napalingon kami nang may pumasok sa bahay. Si Aling Mercy ito na galit na't nasa likod niya naman si Tia na pinipigilan siya sa pagpasok. Hoy! Nasaan ang bayad mo? Nakakahiya, Mercy. May bisitang pamangking ko. Ano ka ba? Umuusok ng ilong ni Tia sa gigil. Diyos ko, dito pa talaga. Aling Mercy, babayaran ko ho yun. Have mercy on me. Isang buwan na yung utang mo. Sabi mo ngayon mo babayaran. Diyos ko, nakakahiya. Napatingin ako kay Drake. Nakataas ang kanyang kilay sa akin. Pwede bang pahiram ng 1,000? Ibabayad ko lang sa kanya. Nahihiya akong sabi. Sige na, tatanggapin ko na yung alok mo. Pa-advance lang ng 1,000 ha? Napailig na lang siya at binigyan ako ng pera. Nang umalis na si Tia Mercy, nakahinga na ako ng maluwag. Kailan ako magsisimula? Tanong ko nang wala nang magawa. Bukas, susunduin kita rito. Ang bayad? After the party na pupuntahan natin, I'll give you the money. Sige. Pag alis ni Drake, agad lumapit si Tia Maurensya para balaan ako. Napairap na lang ako sa mga sinasabi niya. Sinasabi ko sa'yo, Diyosa. Ibabasura ka lang ng lalaking yun. Sa sobrang bata pa may chance pang maghanap ng iba. Baka matapobre pang pamilya nun. Si Alfonso, pwede mo naman siyang pagtiisan para huling ubo. Ikaw na lang kayang kay Alfonso, Tia. Mas bagay kayo But okay lang ho ako, Tia. At isa pa, hindi pa naman ako matanda. Anong hindi matanda? 29 ka na. Dapat ka nang mag-asawa kasi lalangawin na yung peche mo dyan. Hindi ka na naging patok. Tatanda kang dalaga gaya ko. Gusto mo? Hindi. Kaya nga may boyfriend ako O sige na, Tia. Malay mo naman siya ng forever ko. Ani ko para hindi na siya maglitanya pa. 6 months lang naman ang racket ko kay Drake. Halata naman na hindi ako pasok sa standards niya dahil mayaman siya. Pero dahil malaki rin ang pera na inaalok niya, pinatulan ko na. Parang okay na rin na may pera ako para hindi na ako i-pressure ni Tia na mag-asawa. Para gaya niya, hindi ako matatakot. Sinundo ako ni Drake kinabukasan. Humaba ang mga leeg ng mga kapitbahay ko nang makitang sinusundo ako ng nakasasakyan. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapairap sa kanila. Anong gagawin ko sa party? Tanong ko habang umunguya ng chewing gum. Pinalobo ko pa ito sa harapan niya. Umawa ang labi ko nang tanggalin niya ito. Kailangan muna kitang mabihisan. Anya at pinaandar na ang kanyang kotse. Bakit? Ano bang problema sa suot ko? Binaba ko ang tingin ko sa suot kong shorts at crop top. Anong klaseng party ba yan? Hindi niya ako sinagot at nagmaneho na. Nagtungo kami sa mall at dumiretso sa isang butik kung saan naroroon ang mga eleganteng damit na mukhang mamahalin. Good morning, sir and ma'am. Napangiwi ang babae nang nakita ko. Maganda naman ako. Siguro dahil sa suot ko, nagmumukha kasi akong pokpok. She's my girlfriend and has a bad taste of fashion. Please give her the best dress for the party. Formal na wika ni Drake sa staff. Okay, sir. Humarap siya sa akin. I'll wait for you. Trust them. They will help you choose the best dress. Huwag kang mag-English na mag-English. Dumudugo na ilong ko ha? Umiling lang siya't ako naman. Sumunod sa staff na kahit papano mabait naman. Sadyang may judgmental eyes lang talaga. Bagay to sa'yo, ma'am. Ipinakita ng babaeng staff ang dress na napili niya para sa akin. Isa itong sleeveless dress na kasing pula ng dugo. Talaga bang bagay sa akin to? Tanong ko sa kanya. Baka mapahiya ako nito Maganda ka naman, ma'am. Mas bagay sa iyong ganitong kulay kasi maputi ka. Pinakinggan ko ang babae at sinukat ang napili niya sa akin. Wow! Wala sa sariling sambit ko nang makita ang sarili kong suot ang magandang damit.
Maganda nga Habang aliw kong tinitingnan ng sarili ko sa salamin, naglapag siya ng heels na kulay pula rin. Subukan mo ito, bagay din to sa suot mo. Sinubukan ko rin ang heels at halos malula ako sa taas, pero dumagdag to sa height ko. Nang lumabas ako sa fitting room, agad akong lumapit kay Drake na kasalukuyang nakaupo sa sofa habang tumitingin sa kanyang phone. Drake, okay na ba to? Tamad siyang nag-angat ng tingin. Let's... Nabitin sa ere ang kanyang sasabihin nang makita ko. Umawang ang kanyang labi. Ayos lang ba? Sumagot ka naman kahit fake lang to. Ayoko pa rin namang mapahiya. That's fine. Tara na. Tumayo na siya saka nag-iwas ng tingin. Malilate na tayo. Hinawakan niyang kamay ko saka marahang hinila palabas. Nataranta ako. Teka, hindi pa to bayad. Tapos na, nabayaran ko na. Anya nang hindi man lang ako nililingon. Hinabol ko ang kanyang lakad hanggang sa magkatabi kami. Ngumiti ako sa kanya nang balingan niya ako. Salamat, ganda nito Hindi halata na isa akong hampas lupa. Hindi nagsalita si Drake at tuluyan na kaming lumabas ng mall para puntahan ang sinasabi niyang party. Pagdating namin doon, sinalubong agad kami ng ina ni Drake na yumakap sa anak niya at nakipagbeso sa akin. Maligaya niya kaming tiningnan at pinasadahan ng tingin. You look good together, Iha. Iho, I'm glad na nakahanap ka na ng iba, knowing kung gaano kang nasaktan sa nagawa ni Erica sa'yo. Gusto ko tuloy malaman kung anong ginawa ng ex ni Drake sa kanya para humantong siya sa pagpapanggap namin. Hindi pa yata matagal nang maghiwalay sila at tingin ko rin hindi pa nakaka-move on tong si Drake. Let's not talk about her, mama. Ani Drake. Nang makita namin ang ex niya na papalapit sa amin, agad kong hinawakan ang braso ni Drake. Kita kong natigilan ng babae sa ginawa ko ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglapit. Tita! Napalingon ang ina ni Drake sa kanya. Oh, bakit Iha? Hinahanap ka ni Mama She wants to talk to you about something. Oh really? Before I go, gusto ko lang formal na ipakilala kayo sa isa't isa. Erica, this is Josa, Drake's new girlfriend. Josa, this is Erica, Drake's ex. Alam kong awkward sa inyo since wala na sila ni Drake. But Erica is still my daughter's best friend. Kaya't hindi maiwasang nandito pa rin siya, Ayos lang naman po. Ani ko agad at ngumiti. Nice to meet you, Erica. Hilaw siya na ngumiti sa akin bago sumama sa ina ni Drake patungo sa ibang parte ng lugar na ito. Nakahinga ako ng maluwag at nang silipin ng peke kong boyfriend, nakatingin na ito sa papalayo niyang girlfriend. Napabuntong hininga ko. Hay, magbalikan na lang kaya kayo. And what do you mean by that? Inilis kong kamay ko sa braso niya at niliitan siya ng mata. Mukhang mahal mo pa naman. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Gastos ka pa sa pera mo para lang magka-hire ng peking girlfriend. Napatingin na rin siya sa akin. Malabo nang mangyari yun. Bakit? Mahal mo pa naman Kung ano man ang nangyari, baka naman mapapatawad mo pa siya. She cheated on me. Nagulat ako ron. Let's not talk about her. Ang mabuti pa, gawin mo yung trabaho mo. Natauhan ako ron. Mukhang nainis ko siya. Ibinalik ko sa braso niya ang kamay ko. O sige. Hindi naman kami magkakilalang talaga ng lalaking to kaya't hindi ko na dapat pinakikialaman ng buhay niya. Ang mahalaga, may pera ako pagkatapos nito. Mukhang kilalang tao nga itong si Drake sa party na ito. Nang lumayo kami saglit sa isa't isa, lumapit agad ang mga tao sa kanya. Wala nga akong naiintindihan sa party na ito Ang inaasahan ko pa namang party katulad ng nakasanayan ko na nasa covered court at may disco talaga. Dito, parang ang boring. Ang boring yata ng party ng mga mayayaman o sadyang hindi lang ako sanay. Wala bang budots dito? Habang busy si Drake, naisipan kong kumuha ng pagkain sa mahabang lamesa. Catering style ito kahit masasarap ang pagkain. Para tuloy nakakahiyang kumuha ng maraming pagkain. Nang tingnan ko kasi ang nasa unahan ko, sobrang liit lang ng kinuha. Ayoko namang mahalata na patay gutom Kesh. Nandito na naman ang cheap boyfriend ni Kuya. Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko ang kapatid ni Drake na may hindi pantay na bangs. Kasama niya si Erica na ngayon ay sinusuway ng kaibigan.
Paano mo naman nasabi na cheap ako, miss? Natanong mo ba kung magkano ako? Nagulat siya sa sinabi ko. Tinalikuran ko na siya at kumuha ng pagkain. Akala yata niya hindi ko siya papatulan. Baka bunutin ko pa yung bangsa noon niya nang magpantay. Gosh, Erica, hindi ka dapat ma-insecure sa bago ni kuya. Tingin ko pampalipas oras lang yan ni kuya eh. Kumbaga, rebound. Sa ilang taon yung magkarelasyon, napalitan ka agad within a month? Blah 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 blah. Mamatay kayo sa galit dyan. Basta ako, kakain ako. Sayang, hindi yata pwedeng mag-bring home dito. Papatikim ko rin sana ang tiyahin ko para naman mabawasan ng pagiging masungit. Sa gitna ng pagkuha ko ng pagkain, iba't ibang boses ang aking naririnig. Ang iba nagtatawanan na parabang ang bawat tawa nila, $10 ang palitan. Kumbaga, tinatawag nilang rich laugh. May iba na kumakain na sobrang klase. Hindi sila mukhang patay gutom. Calix, I think we should go home now. Hinahanap na tayo ng mga bata. Nag-angat ako ng tingin nang marinig ko ang pangalan ng pisting lalaking yon. May bumanggit kasi sa pangalan niya kahit automatic na humaba ang leeg ko ron. Mamaya na, di pa nga tapos yung party. Sa isang lamesang hindi kalayuan sa kung saan ako ngayon, nakita kong walang hiyang si Calix kasamang isang babae. Mukhang ito ang asawa niya. Bakit? Nandito bang kabit mo, Calix, ha? Para hindi ka umuwi? Napasinghap ako't agad na umiwas ng tingin. Wala nga. Wala nga akong kabit, okay? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sumisikip ang dibdib ko kasi hindi ako komportable. Hindi ko pa napapatawad ang lalaki yan sa ginawa niya sa akin. Mas mabuting hindi na talaga kami magkita pa. Bumalik ako sa table namin at nilapag ang pinggan ko ron. Nahanap ako ni Drake at iniwan niyang kausap niya at lumapit sa akin. Tapos ka na? Tanong ko agad. Napalunok ako kasi ramdam ko pa rin ang kaba sa puso ko. Shit! Small world! Nandito sa party si Calix at ang asawa niya. Hoy, talaga nga naman. Yup, sagot niya. Napatayo ako nung kakaupo niya pa lang. Napatingala siya sa akin. Bantayan mo nga muna itong pagkain ko, iihilang muna ako. Alright, bumalik ka kaagad. O sige. Agad akong umalis para magtungo sa CR. Sa laki ng venue na ito, muntik na akong maligaw. Pagpasok ko sa powder room, napatingin ako sa salamin. Kahit may lipstick ako, halata pa rin na namutla ako. Inayos kong sarili ko at pagkatapos, umihi muna. Sinadya ko talaga na tagalan para pagbalik ko wala na si Calix. Kaso, paglabas ko sa powder room, nakita ko si Calix. Napaatras ako nang makita siya. Diyosa! Anyat umayos sa kanyang pagkakatayo. Hindi ko akalaing nandito ka. Mag-usap tayo. Sinamaan ko lang siya ng tingin at lalagpasan ko na sana siya nang hawakan niya ako sa braso. Agad ko itong iwinaksi at nagpalingalinga bago siya tuluyang hinarap. Ano pa bang kailangan mo? Look, I'm sorry kung ginawa ko yun sa'yo. I was worried na baka nahulog ka. Oh, shut up, Calix. Manloloko ka. Hindi pa ba sapat ang asawa mo para lokohin siya? Naloko mo ako ah. Ginawa mo pa akong kabit. Hihiwalayan ko siya. Ew! As if namang may magbabago kung ihiwalayan mo yung asawa mo. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. And besides, may boyfriend na ako. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Napangisi ako sa reaksyon niya. Kaya nga ako nandito kasi sinama ako ng boyfriend ko kaya tumigil ka na at mag-focus ka na sa asawa mo. At sa anak mo. Tinalikuran ko na siya at naglakad na pero makulit ang gago. Diyosa! Binilisan ko ang lakad ko. Medyo malayo pa ang lalakarin ko pabalik at kinakabahan ako. Diyosa! Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa pangalan ko sa hallway kaya't bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Walang masyadong tao pero natatakot ako na baka may makarinig sa kanya. Leave me alone! Lumabas tuloy ang pagiging spoken dollars ko sa lalaking ito. Nagkaroon ako ng pag-asa nang makita ko si Drake. Siguro dahil sa tagal kong bumalik, hinanap niya na ako. Nakasunod sa kanya si Erica. Mukhang hinahabol din siya. Pero ngayon, kailangan ko ang tulong ng fake boyfriend ko. Babe! Malakas kong tawag at binilisan ko ang paglapit kay Drake na napalingon sa akin. Diyosa! Uy, pahalik ako ah. Kailangan ko ng tulong mo. Ha? Pikit ka! Kiss kita! Halos tumatalon kong sabi. At bago pa man siya makapag-react,
Hinawakan ko ng kanyang mukha at hinalikan siya sa labi. Pumikit ako nang gawin ko yun. At nang lumipas ang ilang segundo, dumilat ako para tingnan ang paligid. Bumalik si Erica sa kanyang dinaanan at paniguradong ganun din si Calix. Umatras ako at humiwalay sa halik. Tumingin ako sa likod ko at nakahinga ng maluwag nang makitang wala na si Calix. Nakagat ko ang labi ko at humarap kay Drake na hindi na yata gumagalaw. Kinabahan ako. Drake, ayos ka lang? Grabe naman kung makapag-react. Parang virgin na virgin ah. Nakapamewang ako sa harap niya kasi na-estatwa na talaga siya. Minus mo na lang sa pera na ibibigay mo sa akin. Wala akong intensyon na halikan ka. Pero wala na akong choice kasi yung ex ko hinahabol ako. At saka nakita ko na sinusundan ka rin ng ex mo. Kaya't mabuti na rin na nakita niyang hinalikan kita. Ngunit wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Napasapo na lamang ako sa noo at nagbaba ng tingin. Kaso pagbaba ko, nahagip ng paningin ko ang kanyang suot na slacks. May umbok doon. Parang doorknob ng malaking bahay. Namilog ang mga mata ko at namula ang buong mukha ko. Grabe, parang ako pang pinagpawisan sa nakita ko ah. Drake's point of view. Hindi ako nakatulog magmula nang halikan ako ni Diyosa. Kahit ilang araw nang nakalipas, bumabalik pa rin sa utak ko ang ginawa niya. Hindi ko inaasahan yun. Kahit ilang segundo lang yun, binaliw niyang sistema ko. Ayos ka lang ba, anak? Bakit parang wala kang tulog? Tanong ni Mama nang nasa hapagkainan na kami. Baka nasa isip niya pa rin si Erica. Sabat ng kapatid ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Shut up, Drina! Oh, please, kuya. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Palaging naghihintay si Erica sa'yo. Stop it, Drina! Saway ni Mama. I know friends kayo ni Erica. But it doesn't change the fact that she cheated. Nasaktan ng kuya mo. I don't think kuya's still thinking about his ex. Sambit ng isa ko pang kapatid na nerdy. Inayos niya ang kanyang glasses at tiningnan ako. I saw them kissing. Who? Kuya and his new girlfriend nung nakaraan. Kaya siguro hindi siya makatulog. Umigting ang aking panga. Talagang mukhang cheap naman ang babaeng yun. Maganda siya pero hampas lupa. Drina! Mariing saway ni Mama. Don't be like that. Hindi kita pinalaking mata pobre. Lumingon sa amin si Mama. Drake, matulog ka na maayos. Ang lalim na ng mata mo. Erica will come here. Anak, I think wag mo nang imbitahan si Erica dito. She's your kuya's ex now. Hindi magandang tingnan. But she's my friend. I know. You can just meet her elsewhere. Respeto na lang sa kuya mo, anak. Okay? Bumalik ako sa kwarto matapos kong kumain at tiningnan ang sarili sa salamin. Ilang araw na kaming hindi nagkikita. Sinabi ko naman sa kanya na magte-text lang ako kung kailangan muli naming magpanggap. Binigay ko na rin sa kanya ang pera na pinangako ko. But what now? Kailan kami susunod na magkikita? Hindi ko alam. Kapag tinantanan na ako ni Erica, maaaring wala ng kasunod. Ako pang lugi sa sarili kong bayad. Hindi na ako nakatiis. Makalipas ang 1 linggo, umalis ako sa bahay para puntahan si Diyosa. Pagdating ko ron, nadatnan ko agad ang kanyang tiyahin na malaki ang ngiti sa labi matapos tanggapin ng isang pinadeliver. Lumapit ako sa kanya pagkatapos maisara ang kotse ko. Magandang umaga po. Nag-angat siya ng tingin sa akin at napangiti. Oh, iho! Ay, nandito ka pala! Yes. Si Diyosa. Is she here? Oo, iho. Nandito siya pero tulog na tulog eh. Babaeng yun talaga. Palagi na lang natutulog. Kung hindi niya lang ako binigyan ng pera baka kanina ko pa yun pinabangon. Alika't sumama ka sa akin, gigisingin ko siya. You don't need to do that. Kailangan at nandito ka. Bisita ka niya. Boyfriend niya ako. Giit ko na ikinagulat ko rin. Bakit ko ba nasabi yun? Oo, boyfriend ka pala niya. Ikaw na lang ang gumising. Napakahirap pa naman gisingin. Baka magbago agad ang isip mo sa kanya. Itinuro niya ang kwarto na kulay pink. Mukhang nagbago ang mga gamit dito sa bahay nila. Nung una kong punta rito, walang mga bagay na nakita ko noon. Mukhang sa bahay ginasta ang pera na bigay ko. Kinatok niya ang pinto. Diyosa! Nandito ang boyfriend mo! Nang walang sumasagot, hinarap niya ako at nagkibit balikat. See?
ikaw na bahala ha. Iho, ipagdarasal kita. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Diyosa at iniwan na ako. Lumabas agad ang ginaw ng kanyang kwarto. Mukhang nagpalagay siya ng aircon. Wala sa sariling napangiti ako. Kahit papano, may naitulong naman pala ako. Nang sinara kong pinto, napatingin ako sa paligid. Sobrang linis ng kwarto at hindi gaano karami ang gamit. At nang makita ko siya sa kama, sobrang sarap ng tulog. Pero hindi ko magawang hindi pansinin ang kanyang kagandahan. Mula sa kanyang makapal at pormadong kilay, mahaba ang pilik mata. Maliit ngunit matangos ang ilong at ang kanyang hugis puso na labi, mapula. Idagdag pa na maliit ang kanyang mukha at mahaba ang kanyang buhok na itim. Para siyang isang manika. Kung bibihisan, mapapabaling ang kahit na sino sa kanya. Kaya hindi rin ako makapaniwala na naging kabit siya nang hindi niya nalaman agad. It must be hard on her. Nag-squat ako sa gilid para pagmasdan ang kanyang muka. Mahina akong natawa nang maalalang itsura niya na nakabitay na sa harap ng balkoniya ko. Nakita niya pang ginagawa ko. Sa sobrang titig ko, hindi ko namalayan na dumilit na pala ang kanyang mga mata. Anong? Hindi ko na siya pinatapos at hinalikan na siya sa labi. Agad niyang nahawakan ang balikat ko at sumubok na lumayo. Kaso, dininan ko ang sarili ko. Deserve ko to. Isang linggo niya akong hindi pinatulog samantalang siya. Sobrang himbing ng tulog na parang walang iniisip. Teka, Drake! Hinihingal kami pareho nang tuluyan ko nang ialis ang sarili ko sa labi niya. Gulat na gulat siya at ilang beses na kumurap. Good morning. Anong ginagawa mo rito? At bakit mo ginawa yon? Lumilingalinga siya. Wala naman ang ex mo para gawin mo yun Nakagat kong ibabang labi ko. Tsaka, wala pa nga akong toothbrush, may muta pa ako. Bumuntong hininga ako. Maligo ka na, aalis tayo. Ha? Bakit? You're my girlfriend. Magtataka sila kung bakit hindi kita kasama sa lakad ko. Ngumuso siya. O sige, maliligo muna ako. Lumabas ako sa kwarto niya na may satisfactory feeling. Parang kumpleto na agad ang araw ko sa nangyari. Oh, ang bilis mo naman yatang lumabas. Gising na ba? Opo, maliligo pa siya. Umawang ang kanyang labi sa mangha. Oh, wow! Nailipat ko ang tingin ko sa hawak niya. Magluluto ho kayo? Oo. May karinderya kasi ako, kaso mamaya pa ako magbubukas. May lakad kayo ni Diyosa? Oo, ayos na po ba? Oo naman, sana naman seryoso na yan ha. At saka, sa itsura't pananamit mo mayaman ka. Tapos bata pa. Ayoko talaga sa bata para kay Diyosa, lalo na kung mayaman. Kita ba naman kami iho? Hindi kami mayaman. Ayokong mapunta pamangking ko sa mata pobre. Kaya nga naireto ko yan kay Alfonso kahit matanda. Alam mo naman, ilang taon na lang ang... Wag ho kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Peke lang naman kami. Kung ang peking ito'y mapupunta sa katotohanan, poprotektahan ko siya kung sakasakali. Hindi naman mata pobre si Mama. Si Drina ang ikalawang kapatid ko lang ang problema kung sakali. Tia! May dugo! Kahit nasa loob ng kwarto niya si Diyosa, rinig na rinig namin ang sigaw niya. Nataranta kami pareho. Ha? Anong dugo? Kinabahan din ako. Pumasok kami sa kwarto ni Diyosa. Naunang tiya niya. Anong dugo ang sinasabi mo ha? Sabihin mo! Pabili ho ng napkin, tiya. May dugo ako. Sigaw ni Diyosa sa loob ng banyo. Parehas kami natigilan ngunit ang tiya mukhang pinipigilang manggigil. Malas naman ngayon pa talaga. Tiningnan ako ni tiya. Iho, ikaw na nga lang bumili. Napkin with wings, ha? Po? With wings? May pera ka ba diyan? Ikaw munang bumili at magluluto pa ako May tindahan diyan, Napakurap-kurap ako. Medyo narito ako ngunit sinunod ko pa rin siya. Lumabas ako at naghanap ng tindahan. Naabutan ko sa tindahan ng mga babaeng nakaduster. Nakaharap sila sa isa't isa na parang may pinag-uusapan. Tao po, ani ko. Napalingon sila sa akin at napangiti. Iho, bakit ka naririto? Hindi po, taga rito po ang girlfriend ko Ha? Sino bang girlfriend mo? Huwag mong sabihin si Diyosa. Bakit ho? Naku, malandi yung babaeng yan. Baka nauto ka ba riyan? Paniguradong pera lang ang habol niyan sa'yo, iho.
Kung ako sa'yo maghanap ka ng kalibel mo, uubusin ka ng babaeng yan. Hindi naman ho siya ganun. Nasabi ko kahit hindi pa lubos na kilala si Diyosa. At ano naman ang pakikuron? Hindi kami tunay. Hindi na dapat na big deal yon. Nako, bahala ka. Uuwi kang luhaan. Umalis na sila sa harap ng tindera. Anong bibilin mo, iho? Napatingin ako sa tindera. Napkin po sana. Ano bang klase ng napkin? With wings or without wings? Ano po yung with wings? Natawang tindera sa tanong ko. Napkin na lumilipad. Napangiwi ako. Hindi ko talaga alam yan. May kapatid naman akong babae pero may kasambahay naman kami para bumili ng mga pangangailangan nila. Joke lang, iho. Ito yung may makakapitan ang napkin para mas dumikit sa pante. Sino bang gagamit? Girlfriend ko po. Swerte naman. Pero may paraan para hindi na niya kailanganing maranasan ng pagreregla. Ano ho ba yun? Pwede buntisin mo. Humagikik siya. 9 na buwan. Walang regla yun. Namula ang tenga ko. Na-imagine ko agad na mabubuntis si Diyosa. Sobrang ganda siguro ng kalalabasan sa ganda niya. Bumalik ako sa bahay at narinig ko ng sigaw ni Diyosa. Nagpapalitan sila ng sigaw ng tiyahin niya. Maghintay ka ngang babae ka? Ang jowa mo bumili. Bakit kasi siyang pinabili mo? Nakakahiya naman, tiya. Dumiretso ako sa kwarto niya at kinatok ang pinto ng kanyang banyo. Diyosa, nandito na. Pwede bang pakuha na rin ng panty? Napalunok ako sa narinig. Nasan ba yung panty mo? Nandyan sa cabinet. Pinakaibaba. Sinunod kong sinabi niya. Kumuha ko ng panty saka bumalik muli para iabot sa kanya ang panty at napkin. Nang buksan niya, nakatago siya sa likod ng pinto nang tanggapin ang inabot ko. Salamat. Pasensya na sa abala, ha? Nakaramdam ako ng pag-aalala nang mapansing namumutla siya. Are you okay? Kung hindi ka okay, hindi na lang natin itutuloy ang lakad. Ayos lang ako. Hindi ko naman kasi alam na dadatnan ako ngayon. Napaaga yata. Tsaka, pupunta tayo, uy. Ayokong abalahin ka pa ng ex mo. Sayang bayad mo kung hindi ko gagawin ang trabaho ko, no? Hindi ko alam pero biglang ibang pakiramdam ko sa huli niyang sinabi. Hindi ko tanggap. Nasasama siya sa akin kasi binayaran ko siyang magpanggap. O sige. Diyosa's point of view. Magkahawak ang aming kamay ni Drake nang umalis kami. Kahit magkahawak ang aming kamay at naglalakad sa loob ng mall na aming pinuntahan, ay parang hindi ko siya ramdam dahil tahimik siya. Ayos ka lang? Tanong ko. Parang ikaw pa yatang may regla dito ah. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Nagtataka na tuloy ako. Huminto ako sa paglalakad dahil hawak niya ang kamay ko. Napahinto rin siya at nilingon ako. May problema ka ba? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Tahimik ka kasi. Ano ba talagang gagawin natin dito? Mukhang wala naman ang ex-girlfriend mo rito ah. Hindi kita sinama rito dahil nandito ang ex-girlfriend ko. Naitagilid kong ulo ko sa sinabi niya. Ano? So anong ginagawa rito? Wala naman palang piste. I just wanna be with you. That's all. Umawang labi ko at hindi makapaniwala siyang tiningnan. Ano? Anong ibig niyang sabihin doon? Umigting ang panga niya at hinawakan ng kamay ko. Let's go. Marami tayong gagawin ngayon. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Drake. Para kasing iba na siya sa isipan at puso ko. Ngunit pinaalala ko rin sa sarili ko na peke lang ito. Ayokong mauto ulit lalo na't naranasan ko ng mauto. Dinala niya ako sa sinihan. First time kong makapunta. At ang ganda rin ng pinanood namin. Tawa ako ng tawa ngunit nang balingan ko siya. Hindi man lang siya nakatingin sa pinanonood namin. Nasa akin ang kanyang tingin. O bakit? Wala. At bumaling na siya sa screen na parang tangang tumatawa. Matapos ang aming panonood, kumain kami sa restaurant na mamahalin. Naloka agad ako nang makita ang presyo. Well, kahit may pera na ako, hindi naman ako katulad ni Drake na nag-i-evolve ang pera. Kapag naubos ang pera na ibinigay niya, wala na. Sigurado ka bang dito tayo kakain? Napatingin siya sa akin. Why? Is there a problem? Medyo may kamahalan kasi. Ako ang magbabayad. Umawang ang labi ko.
Seryoso ka ba? Alam kong pagpapanggap lang ito pero wala naman yatang... This is our date. Hindi ito pagpapanggap. Now get what you want. Ako magbabayad. Wala akong choice kung hindi ang sumunod sa kanya. Pumili ako ng masasarap na pagkain. Total siya naman ang magbabayad. Hindi ko ramdam na pinipeki namin to kasi sa totoo lang. Parang hindi na kasi. Sa gitna ng aming pagkain, may mga tanong siya sa buhay ko na sinagot ko naman. Hindi pa ganun katagal nang magpanggap kami. Kung tototohanin to, baka maibalik ko pa ang pera. Magkikita ulit tayo bukas ha? Sabi niya nang maihatid ako sa amin. Gabi na nang umuwi ako. Sa dami ng ginawa namin, wala na sa isip ko kung ano ba talagang tunay na namamagitan sa aming dalawa. Ha? Bakit? Nagsinungaling ako. Ha? I want to kiss you. Mula nang hinalikan mo ko, hindi ako makatulog. Hala? Ganun ba? O edi mas lalong hindi ka makakatulog niyan kapag hahalikan kita ngayon. Ayos lang. Napairap ako sa katumingkayad para halikan siya sa labi. Smack lang sana yun kaso hinapit niyang bewang ko papalapit sa kanya at mas pinalalim pa ang aming halikan. Napasandal ako sa kotse niya nang sinandal niya ako ron at napatingala ako nang bumaba ang kanyang halik sa liig ko. Napahawak ako sa kanyang dibdib at sinubukan ko sana siyang itulak. Kaso, may naramdaman ako sa may hita ko na parang tumutubo. Nagkatinginan kami ron. Diyos mio, anong gagawin ko sa'yo? Kita ko ang pagpula ng tenga niya at ang pag-atras niya. I'm sorry, I'm just... Sa susunod na lang, may regla kasi ako ngayon ha? Ani ko sa kanya. Umawang ang kanyang labi. Hintayin mong mawala. Hahayaan kitang hawakan ako para hindi mo na kailangang magsarili. Kita kong iritasyon sa kanyang mga mata. At saka, ilang taon na lang 30 na ako. Nakakahiya na maging virgin sa edad na yan. Kung ibibigay ko yun sa taong to, hindi naman lugi kasi gwapo siya at alam din namin sa simula kung anong meron kami. Ang pinagkaiba rin, may pera na siyang naibigay. Kaya't para masulit niya, sa kanya ko ibibigay. Ano pa kung sa taong mahal ko ibibigay kung lolo ko hindi nako? Basta, babalik ako bukas dito. Tumango ako sa nagmamadaling pumasok na sa bahay na may kabana sa aking puso. Hindi nga nagbibiro si Drake nang sabihin niyang babalik siya bukas. Dahil nang magising ako, nasa kusina na siya. Tumulong sa tiyahin kong inabuso pang pagtulong niya. Si Tia naman wala talagang hiya kahit kailan. Bakit nga pala siya naririto? Dapat magkikita lang kami kung kailan nandyan ang ex niyang hindi makamove on sa kanya. Kaso hindi mukhang enjoy na enjoy pa yata siya sa ginagawa niya. Well, hindi ko na problema yun. Hindi naman ako lugi kung sakali. Abat mabutit gising ng prinsesa. Binisita ka na naman ng boyfriend mo. Napakaswerteng kumag. Natigilan ako sa sinabi ni Tia. Grabe ka naman, Tia. Hindi naman ako pangit. Lumingon si Drake sa akin. Good morning. Nagulat ako sa kanyang pagbate. Good morning. Mahina pa akong napasinghap nang nautal ako. Wait, bakit ako nauutal? Para saan? Ang mabuti pa ay handa mo ang hapag para makakain na tayo ng agahan. Hindi lang isang beses nagtungo si Drake. Araw-araw na niyang ginagawa to the point na nalilito na ako sa kanya. Pagpapanggap pa ba itong ginagawa mo o may bala ka ng kuhanin ng kalahating milyon? 2 linggo nang nakalipas ng pagpapanggap namin at halos dito na siya tumatambay sa amin. Nasanay na ako at willing-willing si Tia sa kanya. Parang siya na nga ang pamangkin niya imbes na ako. Depende. Buo akong napalingon sa kanya. Ha? Depende? Anong depende? Nagastos ko na yung pera. Bakit mo naman naisip na kukunin ko yung pera? Kasi parang hindi na yata pagpapanggap tong ginagawa mo Sabihin mo nga sa akin. May gusto ka ba sa akin? Nagulat siya sa tanong ko. Hindi ako syumera Ayoko lang ng paligoy-ligoy. Kasi kung nagpapanggap tayo, pwede namang sakalang kapag nandyan ang ex mo o di kaya pamilya mo. Tinitigan niya ako ng mabuti. Hindi ko maitatanggi ang paglakas ng tibok ng puso ko. You caught me. Ha? Gusto kita. Napasinghap ako. Naku, anong gagawin natin dyan? May kontrata tayo. Hindi niya ako pinatapos ang halikan niya ako sa labi. Tumagal yun ng ilang segundo bago siya humiwalay
at pinagtagpo ang aming mga noo. "Huwag mo nang isoli ang pera. Halikan mo lang ako." Pero hindi lang halik ang nakuha niya sa akin. Timing na wala si Tia Maurensya rito kaya't humantong kami sa kwarto ko. Sa ibabaw ng kama ko. Ramdam ko ang init ng aking katawan. Dalang-dala na ako nito at ang kanyang halik ay nagpapawala ng wisyo ko. "Ingatan mo ko Mukha lang akong malandi ngunit virgin pa ako." Ani ko nang parehas na kaming hubad. Natigilan siya't napatingin sa akin. "Are you sure that you will give me your virginity to me?" "Oo naman. Kesa sa manluloko ko ibibigay, di ba? At saka matanda na ako, Drake." Wala kaming ibang narinig kundi mga ungol namin. Nang ipinasok niya ang kanyang sarili sa akin, parang kung nakakita ng langit sa sobrang sakit. Hindi pa ako sanay bumukaka kasi hindi ako flexible. Pero nakaya ko. Nakaya ko yun. Hindi lang sa kama may nangyari sa amin. Nang magtungo kami sa banyo ko, may nangyari din sa amin. Nakaharap ako ngayon sa pinto habang bumabayo siya sa akin mula sa likod. Nasa gitna ako ng sarap nang marinig ko si Tia. "Diyosa!" Napasinghap ako nang marinig ang boses ni Tia. "Diyosa, andiyan ka ba?" "Tia, nasa kwarto ako." Natakpan ko agad ang bibig ko dahil sa pagdiin ni Drake sa akin. "Ayos ka lang ba?" Oo, masakit lang ang tiyan ko, Tia. Don't mind me." Mabutit hindi nagdala ng kotse si Drake at hindi alam ni Tia na nandirito siya. "Hay nako, tulungan mo ako sa karinderya bukas ha." "Oo po." Nang hindi na nagsalita si Tia, hinalikan ni Drake ang balikat ko. Napapikit ako't dinamdam yun. Ganun ang simula ng pagbabago ng samahan namin ni Drake. Mula nun, hindi na yun natigil. Saka lang kung pagod ako o nireregla ako. Dinadala ko minsan ni Drake sa bahay nila at naroroon pa rin ang ex niya. Siguro dahil kaibigan to ng kapatid niya. Pero may nagbago na. Hindi na napapatingin si Drake doon. Kung di sa akin na kaya't parang nakaramdam rin ako ng kakaiba dito sa puso ko. "Miss Diyosa, pwede ba tayo mag-usap?" Isang araw habang nasa beach outing ako kasamang pamilya ni Drake, lumapit sa akin ang ex niya na si Erica. Balot na balot siya't nakasombrero pa. Mag-isa lang akong nakahiga sa lounge dahil may binili pa si Drake. "Ano bang gusto mong pag-usapan?" "Alam kong makapal ang mukha ko but I hope you'll stop seeing Drake." Napaahon ako sa sinabi niya. Kita ko ang kaba niya sa reaksyon ko pero matapang niya pa rin akong hinarap. "Anong sinasabi mo?" 2 buwan pa lang kayo ni Drake, samantalang kami, 5 taon na. 1 buwan pa lang kaming hiwalay ngunit may ikaw na kagad. Hindi madaling mag-move on sa 5 years relationship. As a girl, pinoprotektahan kita from heartbreak. At itong totoo, rebound ka lang niya. 5 taon is past. Tapos na kayo. At ang 2 months, pwede pang magpatuloy. Bakit hindi mo nalang tanggapin, Miss Erica, na wala na kayo ni Drake? Di naman siguro kayo maghihiwalay kung walang nangyaring masama, di ba? Kita ko na nagsimula na siyang manggigil. "And besides, kung ayaw mo kami makita ni Drake, pwede ka namang wag tumingin at mag-move on na lang. Masaya na si Drake sa piling ko. Masaya na kami." "Buntis ako, Diyosa." Napawi ang nararamdaman ko sa narinig. Ha? "Buntis ako at siyang ama." Nalaglagan pang ako. "Kaya kailangan mo siyang hiwalayan kasi may batang mawawalan ng kumpletong pamilya." Hindi ko lubos mapaniwalaan ang sinabi niya. "Baka naman sa lalaki mo yan." Sampal agad ang ginawa niya sa akin. Nakita to ni Drake na kababalik lang kaya't lumapit siya sa amin. "Erica!" Lumapit agad si Drake sa akin at hinawakan ako sa balikat. "Erica, what's wrong with you?" "Inakusahan niya na ibang ama ng anak ko." "Huh?" "Buntis ako, Drake. I'm 3 months pregnant." Nabulabog ang lahat ng nakarinig. Para akong nanghina. Alam kong pisikal lang ang relasyon namin ni Drake. Walang umamin na mahal namin ang isa't isa. Ngunit ang marinig yun, nanghina ako. What? That's the truth. Nakita mo kaming naghalikan ni Jarwin, pero walang nangyari sa amin. Ikaw ang ama ng nasa sinapupunan ko, Drake. Tinanggal ni Drake ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagkaroon ako ng chance na umalis doon. Diyosa, sandali! Drake! Nang nilingon ko siya, nasaktan ako nang nakitang niyakap siya ni Erica mula sa likod. Umiwas ako ng tingin at umalis na.
Hindi ako kinontak ni Drake matapos ang mangyari yun. Mukhang gulantang din siguro siya sa balitang nilantad ng ex niya. 3 months na dawan siya niya kaya't posibleng sa kanya nga. Wala sa sariling tumulo ang luha ko. Naghintay akong mag-text siya kaso hindi. Wala talaga. Hanggang sa nakatulugan ko na lang. Nang lumipas ang sumunod na araw, wala pa ring Drake na nagpaparamdam. Kaya't naisipan kong tawagan siya. Ilang beses kong tinawagan siya bago sumagot. Drake! Josa, this is Erica. Please wag ka nang tumawag kahit kailan sa kanya. Wag ka nang umasa kasi ikakasal na kami. Hindi ako nakapagsalita sa narinig. At nang matapos ang tawag, natulala na lamang ako. Wala ba talagang lalaking magtatagal sa akin? Kung ang isa, ginawa akong kabit. Ang isa, may buntis na ex. Wala na ba talaga akong karapatang sumaya? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Wala sa sariling tumulo ang luha ko. Nagulat ako sa pagluha ko. Agad ko itong pinalis ngunit pumatak muli ito. Bakit ako umiiyak? Mahal ko na bang lalaking yun? Josa! Napatayo ako nang dumating si Tia. Nadatnan niya ako sa salang lumuluha kaya't agad siyang lumapit. Bakit ka lumuluha? May nangyari ba? Hindi ko siya sinagot dahil baka sesermonan niya na naman ako. Sasabihing tama siya at mali ako. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Wala na ho kami. Agad kong sabi. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Alam kong wala talagang nagtatagal sa akin. Ewan ko kung bakit. Ang hirap ko sigurong pakisamahan kasi walang nagtatagal. Parang sa puntong ito wala nang pag-asang kagaya kung mabigyan ng happy ending. Huwag niyo na ho akong sermonan. Hindi naman ako tanga para hindi alam ang sasabihin mo. Dagdag ko pa. Babalik na sana ako sa kwarto ko nang marinig namin ang sigaw mula sa labas ng aming bahay. Josa! Lumabas ka dyan! Napaigtad ako sa narinig. Si Tia ay napalingon sa pintuan. Sino na naman yan? Agad akong lumabas para harapin kung sino ito. Ngunit parang bigla akong nagsisi paglabas ko. Kita ko ang gigil na paglapit ng isang babae. Habang sa likod niya ay si Calix na pinipigilan to. Hayop ka! Gulat na gulat ako nang sampalin niya ako. Kaya pala, ikaw palang kabit! Malakas niyang sigaw. Nagsilapitan tuloy ang kapitbahay naming mga tsismosa at gagawin na naman akong pulutan. Malandi ka? Sayang ganda mo kung side chick ka lang! Umigting ang pangakot, hinarap sila. Hindi ko alam na may asawa si Calix. Bakit sa akin ka nagagalit? Kasi malandi ka! Mang-aagaw ka! Sabihin mo lang dapat mong sabihin. Ito lang masasabi ko. Hindi ko alam na may asawa si Calix. Nang malaman ko na may asawa na siya, iniwan ko siya kagad. Hindi ako pangkabit lang. At alam mo yan, Calix. Dinuro ako ng babae. It doesn't change the fact na malandi ka. Di malandi na. Walang nangyari sa amin ng asawa mo kung yun ang gusto mong marinig. Sa kanya ka magalit kasi niloko ka niya. Niloko niya ako kahit kasal na kayo. Nagpanggap pa siya na wala. Siyang hindi tumupad sa sinumpaan niyo sa simbahan. Mukhang natauhan ng babae sa sinabi ko pero galit pa rin ang tingin niya sa akin. Let's go. Nakakahiya na. Ani Calix. Abat nahiya pa siya Mayroon pala siya nun. Inis na nag-walk out ang babae at sinundan naman to ni Calix patungo sa kotse nila. Naiwan naman ako't napatingin agad sa mga marites na nakapalibot. Tapos na ang show. I-chismis niyo na ako. Anikot pumasok sa loob. Nagmukmuk ako sa kwarto ko para umiyak. Doon na bumuhos ang lahat ng tinatago ko. Mga hayop talaga yung mga lalaki. Palagi nilang ako sinasaktan. Palagi nilang pinapamukha sa akin na kapalit-palit ako. Na hindi ako pwedeng mahalin na maayos. Kaso, sa gitna ng pagdadrama ko, naramdaman ko na parang naduduwal ako. Bumukas pang pinto ng kwarto ko at niluwa roon si Tiyang nag-aalala sa akin. Ayos ka lang, Josa? Nasusuka ako. Sabi ko't mabilis na tumayo para magtungo sa banyo at isuka sa lababo ang lahat ng nakain ko. Nanghina ako nang halos lumabas lahat ng kinain ko. Lumapit na si Tia sa akin para alalayan ako. Inayos niyang buhok ko para makasuka ng maayos. May nakain ka ba? Wala naman. Nahihilo ako, Tia. Diyos ko, baka buntis ka. Doon ako natigilan at napatingin sa kanya. Ha?
Iba kasi sinyalis yan na buntis ka. Kinabahan ako. Hindi naman siguro. Kung may nangyari sa inyo ni Calix, malamang buntis ka. Namutla ako. Nakaligtaan ko bang pills ko? Diyosa, ipa-check up natin yan para makasiguro tayo. Kung hindi ka buntis, mabutit, lalo na't ikakasal na pala sa iba yung boyfriend mo. Pero kapag buntis ka, kawawa naman ang magiging anak mo. Nagpa-check up kami sa doktor sa parehong araw. Sobrang kaba ko habang hinihintay ang sasabihin ng doktor sa akin nang matapos niya akong tingnan. You're pregnant, Miss Diyosa. Nanlamig ako. Congratulations! Dagdag niya pa. Pilit akong ngumiti habang sinasabi niya ang dapat kong gawin. Hindi ito pumapasok sa utak ko kasi inaalala ko kung kaya ko ba itong mag-isa. Sa sobrang kalandian ko nagresulta na. Pag-uwi sa bahay, ramdam kong katahimikan. Walang nagsasalita sa amin ni Tia. Kaso kalaunan binasag niya ito. Iha, alam kong maraming nangyari sa iyo sa linggong ito. Maganda kung magpapahangin ka muna. Kinontak ko yung kaibigan ko sa kabilang bayan. Pwede roon na, doon ka muna manatili. Lumayo ka muna sa stress lalo na't may buhay na sa sinapupunan mo. Hinawakan niyang kamay ko ng mahigpit. Nangyari na, at kailangan mong tanggapin yan. Blessing yan, Diyosa. Naistatwa na ako't niyakap niya ako. Parang gustong lumabas ang kanina ko pang pinipigilan. Tinapik niya ang likod ko kaya't lumuha na talaga ako hanggang sa lumabas ang hagulgul ko. Nanatili kaming ganun ni Tia habang iyak ako ng iyak. Yakap lang palang kailangan ko. Sa dami ng problema ko, kinaya ko itong mag-isa. Ngayon lang ako nanghingi ng yakap na naibigay naman sa akin. Hindi ko masisisi si Drake nang pinili niyang ex niya. Kahit may nabago na sa relasyon namin, nagsimula pa rin naman kami sa pagiging peke. Hindi niya alam na buntis ako at ayokong malaman niya pa. Kaya naman sumang-ayon ako sa gusto ni Tia. Umalis ako sa amin para makawala sa stress at para matuunan ng pansin ang magiging anak ko. Drake's point of view. Wala na akong natanggap na message o tawag galing kay Diyosa. Magmula nang malaman namin na buntis si Erica at akong tinuturo niyang ama. Hindi na siya muli pang nagparamdam. Kita ko ang pagkadisgusto ni Mama sa nangyari ngunit wala siyang magawa. Kahit ayaw niya, gusto niyang pakasalan ko si Erica kasi kawawa raw ang magiging apo niya. Nandito na rin nakatira si Erica ngunit magkaiba kami ng kwarto. Drake, saan ka pupunta? Isang araw, nadatnan ako ni Erica nang papalabas na sana ako ng bahay. Medyo halata na ang kanyang tiyan pero hindi ko pa rin lubos akalain na buntis siya. Ngayon pa talaga na masaya na ako sa piling ni Diyosa. Aalis ako. Pupuntahan mo bang babaeng yon? Umigting ang aking panga. Ano naman ngayon sa'yo? Nasaktan siya sa sinabi ko't lumapit. Ano ngayon sa akin? Magiging ama ka na, Drake. Ikakasal ka na rin sa akin kaya... Tandaan mo na ikakasal lang tayo dahil sinabi mo na ako ang ama na nasa sinapupunan mo. Hindi dahil sa mahal kita. Hindi na kita mahal, Erica. Agad akong lumabas ng bahay para puntahan ko si Diyosa. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. At hindi ko ito ginusto. Hindi ko alam na nabuntis ko pala si Erica na maghiwalay kami. Kahit ako may duda rin ako ngunit wala ring ebidensya. Tao po! Sarado ang bahay nila pagdating ko. Pati ang mga bintana, sarado rin. Naku, iho! Wala sila dyan ngayon. May pinuntahan yata. Sabi ng kapitbahay. Boyfriend ka ni Diyosa, no? Kawawa ka naman. Huwag ka nang umasa sa babaeng yon. Bago lang din nang masugod siya ng asawa ng ex niya eh. Kabit siya, iho, kaya't huwag ka nang umaasa dun. Masisira ang buhay mo. Umigting ang pangako sa inis ngunit hindi naman ako nagsalita. Hindi naman itinago ni Diyosa yun sa akin. Hindi naman niya alam na kabit siya. Iniwan din niya agad nang malaman niya yun. Pagbalik ko sa bahay, kumunot ang noo ko nang makarinig ako ng iyakan. Nagmamadali akong nagtungo sa sala at nakita ko si Erica na nakaluhod sa galit na galit kong ina. Ano nangyayari? Napalingon sila sa akin. Drake! Ani Mama at lumapit sa akin. Huwag na huwag mong pakakasalan ng babaeng yan, ha? Hindi naman pala ikaw ang ama ng dinadala niya. Umawang ang labi ko. Pati ang kapatid ko na si Drina na malapit na kaibigan ni Erica
Galit ang tingin sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Narinig ko siyang may kausap sa phone niya. Gusto ng kausap niya na akuin ng bata kasi siya daw ang ama. Ayaw niya kasi ang gusto ni Erica, ikaw. Ikaw ang umako kahit hindi naman ikaw ang nakabuntis. Ang kapal na mukha. Lumuhod pa para sabihin ginawa niya lang yon dahil mahal ka niya. Hindi pa sapat na niloko ka niya. Pipikutin ka pa ng walang iyang babaeng yan. Hindi makapaniwalang tiningnan ko si Erica. Is this true, Erica? Nakagat niyang ibabang labi niya. I'm sorry, Drake. Mahal na mahal kita eh. Gusto ko talaga na bumalik sa'yo kaya... Get out! Pagputol ko sa kanya. Napatayo si Erica at umambang lalapit sa akin ngunit hindi ko siya hinayaan. Get out, Erica! Hanggat nagtitimpi pa ako. Umalis ka na! You ruined everything. Masaya na ako sa iba eh. Gusto mo pang sirain? Now na nasira na. Are you happy now, huh? Drake! Umalis ka na! Umalingaw-ngaw ang galit kong boses sa buong bahay. Wala ni isang balak na magsalita sa galit ko. Galit talaga ako kasi baka sa puntong ito, hindi ko na maibabalik ang sarili ko kay Diyosa. Maganda pa naman yun. Madali niya lang akong mapapalitan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kinabukasan ay bumalik ako sa kanila. Nakita ko si Tia na nagwawali sa harapan. Tia, nasan ho si Diyosa? Inis niya akong tiningnan. Tinatanong mo pa talaga? Hindi ba't ikakasal ka na? Hindi ho matutuloy at ayaw ko rin namang magpakasal kay Erica. Pakit ko sa Erica na yan ha. Umalis ka na. Tsupe! Tia, gusto ko lang makausap si Diyosa. Wala siya rito. Umalis. Kinabahan ako. Ho? Wala siya rito. Umalis sa kahapon. Hinatid ko. Saan ho siya nagpunta? Pupunta na siya sa ibang lalaki. Sarkastiko niyang wika at hinarap ako ng tuluyan. Ikaw ha, mas malala ka. Yung dating ex niya ginawa siyang kabit. Ikaw ang mas malupit. Binuntis mo na nga yung ex mo, pati ba naman ang pamangkin ko? Sobrang katinayata niyan ha. Kalmutin mo na yan. Sa dami ng sinabi ni Tia, isa lang ang narinig ko. Buntis si Diyosa? Doon natigilan sa pagsasalita si Tia at napatakip sa kanyang bibig. Buntis ho siya? Tanong kong muli. Hey, malis ka na nga! Iniwan niyang wawalisin niya sana. Teka lang po, nasan si Diyosa? Hanapin mo! Napaigtad ako ng padabog niyang isinarang pinto. Agad kong hinanap si Diyosa. Hindi mawala ang saya sa mukha ko nang umuwi kaya't gulat na gulat ang pamilya ko. Ang saya mo yata, anak! Ani Mama. Ang mga kapatid ko tahimik lang na nakatingin sa akin. Ma, buntis si Diyosa, Mama. Tuwang-tuwa kong sabi. Napatakip si Mama sa kanyang bibig. Bakit ang saya mo? Ikaw bang ama? Sigurado ho ako, Mama. Mayabang kong sabi. Nasa na siya ngayon? Tinaguan niya ako kahit kailangan ko siyang hanapin. Diyosa's point of view. Ilang araw nang nakalipas magmula nang tumira ako sa bahay ng kaibigan ni Tia Maurencia. Gaya niya, wala rin tong asawa at anak, kaya't mag-isa lang siya sa bahay. Hindi halatang buntis ka ha, ang sexy mo eh. Namula ko. Bago pa po kasi kaya't hindi pa halata. Asan ba ang ama niyan? Nalungkot ako. Ano ho magpapakasal na ho sa iba. Napatayo siya sa sinabi ko. Ano? Nabuntis niya ang ex niya. Hindi niya alam na nabuntis niya rin ako. Ani ko na parang wala lang. Natapos ko na kasing iyakan yun kaya't ayoko nang balikan. Ayokong umiyak muli. Diyos ko, ang sama naman ng lalaking yun. Hindi niya naman po kasi alam na nabuntis niya pala bago sila maghiwalay. Pero baka hindi sa kanyang bata. Aba, bakit mo nasabi yan? Naghiwalay kasi sila dahil nag-cheat yung babae. Malay natin. Bakit parang okay lang sa iyo? Hindi mo ba hahabulin? Hindi naman ho kami totoo. Ano bang habol ko ron? Magsasalita pa sana siya nang may kumatok sa pinto. Kumunot ang noo ko. Tapusin mo yung kinakain mo ha at titingnan ko lang kung sinong kumakatok. Tumango ako't nagpatuloy sa aking pagkain. May bisita ka, Diyosa. Ha? Nag-angat ako ng tingin at napawi ang bigat na nararamdaman ko nang makita ko si Drake.
Anong ginagawa mo rito? Tanong ko at bahagyang nabahala. Mag-usap tayong dalawa. Narito si Tia Almira sa aming dalawa. Iha, siya ba yung nakabuntis sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Nanatili ang tingin ko kay Drake. Ano pag-uusapan natin? Hindi ko pa kakasalan si Erica. O tapos? Pagsusungit ko. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Doon ako natigilan. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Naistatwa ako sa kanyang ginawa. I'm sorry. Bakit ka magsusorry? Kumalas siya sa yakap para tingnan ako. Kasi naiwan kita. Takot ako nang malaman ko yun na nabuntis ko siya kasi akala ko mapuputol ng kaligayahan ko sa'yo. Hindi akong ama at hindi ko siya pakakasalan. Mapuputol ang kaligayahan mo? Pwes, mapuputol na rin ang kaligayahan mo dahil nabuntis ako. Hindi mo na ako mabebembang sa gabi. Hindi katawan ang habol ko sa'yo. Ha? Mahal kita. Marahan niyang sabi. At masaya ako na buntis ka kasi paniguradong akong ama niyan. Araw-araw ba naman namula ang mukha ko. Mahal mo ko? Peke naman tayo. Hindi tayo peke. Alam mo yan, Diyosa. Wag mo akong tanggihan ng ganito. Magkakababy na tayo, oh. Umirap ako't lumayo sa kanya. Akala mo ba hindi ako nasaktan? Ilang balde ng luha kaya't nang ilabas ko tapos parang wala na, nagtungo ka lang rito. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Diyosa. Gusto kitang pakasalan. At nayanig ang mundo ko nang maglabas siya ng singsing. Pakakasalan mo lang ba ako kasi buntis ako? Hindi pa tayo matagal. Wala naman sa tagal yun, Diyosa. Gusto kitang makasama. Sigurado na ako. Tinanggap ko ang proposal ni Drake ngunit syempre, pinahirapan ko muna siya. Kailangan kong bawiin ang luhang na ilabas ko dahil sa kanya. Kaya't naghirap muna siya bago niya ako dalhin sa West. Hindi muna kami sa simbahan nagpakasal dahil magpo-focus muna kami sa pagbubuntis ko. 1 buwan lang kami sa bahay ng kaibigan ni Tia at siguro tanggap na talaga niya na ako ang para sa kuya niya. Sa buong buhay ko, walang lalaking nagtagal sa akin. Kadalasan ay niloloko ako o di kaya hindi ako nababagay sa kanila. Nawalan na ako ng pag-asa. Pero sa nakakatawang simula, dumating si Drake sa buhay ko at siya ang nagtagal. Matapos kong manganak, hindi na namin pinatagal ang lahat at nagpakasal na kami sa simbahan. Siyempre, hindi invited ang mga kapitbahay na nanira sa akin noon. Saka lang naman sila nagsimulang bumait nang malamang magiging parte na ako ng mayamang pamilya. I love you, Drake. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Ani ko nang nasa reception na kami. I love you too. Makahulog ang balik ni Drake sa akin at akma na sana akong hahalikan nang lumapit si Tia Maurencia sa amin, kargang baby namin. Nandito na si Baby Bella! Agad ko itong kinuha at kinarga. Napangiti ako nang makita ko ang mukha ng anak ko. Ang cute ng Baby Bella namin! At hinalikan ko siya sa noo bago hinarap si Drake at salubungin ang kanyang halik sa labi. Wakas!